Ipapakita na ni Noel ang bagong tuklas niyang kapangyarihan, subalit magpapakita din si Acer ng lakas na hindi kayang tapatan ng iba at matinding bakbakan ng mangyayari sa laban ni Lucius at Yuno, kaya naman wag na natin patagalin pa, let's go! Unang pinakita agad mga kaibigan sa simula ng chapter ang sugatang si Captain Nozel at sinabi sa kanya ni Acer na sadyang lumakas na talaga ito ngayon, ngunit hanggang doon na lamang daw ang kanyang pwedeng marating sapagkat makikita natin ang sibat ni Acer ay nakatusok sa katawan ni Captain Nozel. Habang nasa ere si Acer at pinagmamasdan ng mga sugatang Magic Knights ay sinabi nito na ito na raw pala ang kakayahan ng mga member ng Silver Eagle na siyang naiwanan niya noon. Nag-aalala naman si Nebula sa kalagayan ni Captain Nozel at habang umiiyak ito ay binabanggit niya na hindi niya na kaya pang lumaban dahil hindi niya na kaya pang labanan ang kanilang ina. Samantalang si Solid ay nakaluhod na din at sugatan at nagmumura ito mga kaibigan dahil malayo raw talaga ang lakas ng kanilang ina kung ikukumpara sa kanila. Sinabi ni Acer sa dalawa niyang anak na si Nebra at Solid na dapat ay mas lumakas na din ito sa ngayon, subalit nangingibabaw daw ang pagiging arogante nito at galit sa kanilang puso kung kaya't nalimitahan daw ang kanilang lakas. Kaya naman doon din ay humingi ng sorry si Acer sa dalawa sapagat kulang pa raw siguro ang pagmamahal na kanyang binigay at dagdag pa roon ay namatay din siya ng maaga. Sa isip naman ni Solid ay sinubukan niyang maging malakas, kaya naman dapat raw ay mas naging malakas na siya ngayon at dahil ang kanyang pride ay nadurog dahil sa mga pagkatalo na kanyang naranasan ay naging desperado siyang lumakas palalo, ngunit sa bandang huli raw ay baliwala pa rin daw pala ito. Wikang muli ni Acer ay kahit raw hindi lumakas ang kanyang mga anak gaya ng dapat na paglakas nito ay mahal pa rin daw niya ang mga ito sapagkat sa mundo raw na lilikhain ni Lucius ay ang lahat ng tao ay pantay-pantay dahil lahat raw sila ay mabubuhay muli at magsisimula ng panibagong bukas. Kaya naman sa mga salitang binitawan ni Acer ay tila ba sumasang-ayon na si Solid dahil sa pagkawala na rin ng pag-asa, subalit biglang dumating si Noel sa kanilang harap at sinabing wag daw susuko ang kanyang kapatid. Natuwa naman si Acer nang makita niya si Noel at sinabing magkamukha daw silang dalawa nito noong siya ay nasa kabataan pa lamang. Dagdag pa ni Acer ay kapag natapos na raw ang digmaan, silang lahat ay isisilang muli at magsasama-sama, ngunit sa isip naman ni Noel ay nagkita na sila ng espiritu ni Acer noon at sigurado raw siya na yun ang kanyang ina. Kaya naman sinabi ni Noel kay Acer na maaaring si Acer Silva raw ang kanyang kaharap, ngunit hindi raw ang Acer Silva na kilala niya noon ang kanyang kinakausap ngayon kung kaya't gagawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya upang talunin ito. Habang hinang-hina si Nozel ay naisip nito na maaaring mas lumakas na nga ngayon si Noel, subalit wala na sa kanyang tabi ang water spirit na si Undin. Isang flashback ang pinakita mga kaibigan at dito ay makikita nating umiiyak si Noel habang binabanggit ang pangalan ni Asta at sinasabi sa kanyang sarili na wala siyang nagawa laban kay Lucius. Kahit na nga raw ba alam niyang hindi niya na pwedeng gamitin ang same stage na ginamit niya laban kay Megicula, ay akala niya daw sa kanyang sarili na mas lumakas na siya pagkalipas ng ilang taon, ngunit sa kabila raw nun ay wala siyang binatbat sa harap ni Lucius. Subalit kahit ganun pa raw ay hindi siya pwedeng sumuko sapagkat naniniwala daw siya na si Asta ay nananatili pa ring buhay kung kaya't ipagtatanggol niya daw ang Clover Kingdom upang sa pagbalik daw ni Asta ay may babalikan pa ito, kaya naman mas kailangan pa raw niyang lumakas mula sa oras na yon. Bigla namang dumating si Kahono at sinabing mukhang hindi niya na kailangan pang i-comfort si Noel at tinanong naman ni Noel kung ano ang ginagawa ni Kahono doon. Tugon naman ni Kahono ay may hindi raw magandang nangyayari sa kanilang templo kung kaya't kailangan niya daw ang tulong ni Noel. Sa palagay niya raw ay kung tutulong si Noel ay magiging okay ang lahat sapagat alam daw ni Kahono na mas lumakas na si Noel kung ikukumpara noon at bukod pa ron ay sa palagay niya daw ay may kinalaman ng pangyayari sa kanilang templo sa kinakaharap ngayon na problema ng Clover Kingdom at maya-maya lamang ay biglang pinakita ang napakalaking nilalang. Pagulat na tanong ni Noel ay dragon daw ba ang nasa kanilang harapan at sagot naman ni Kahono ay isang sigad ang nasa kanilang harap na siyang sinasamba sa kanilang templo simula noong unang panahon. Ayon sa kwento, kapag ang mundo ay umaharap na sa matinding panganib, ang Dragon of the Raging Sea ay magigising mula sa pagkatulog. Sinabi ng dragon na nasa panganib ang mundo ngayon kung kaya't kailangan niya ng isang tao na may kakaibang kapangyarihan pagdating sa paggamit ng water magic. Kaya naman sa present na pangyayari ay tinawag ni Noel ang sigad na si Levi at ang dalawa naman na magkambal ay niyaya na si Noel upang simulan na ang laban na sobra namang kinagulat ni Solid dahil si Noel ay patuloy lamang sa paglakas. Sa sumunod na eksena ay pinakita na mga kaibigan ang bagong anyo ni Noel na tinatawag niyang Valkyrie Armor Dragon Form at sinabi sa kanyang ina na lalagpasan nito ang lakas na kanyang tinataglay na sobra namang kinutuwa ni Acer. Agad nga ang pinakita mga kaibigan na umatake agad si Noel at masisilayan nga natin ang bagong version ng kanyang Sea Dragon's Roar at ito ay handa ng lamunin si Acer dahil sa laki ng tinataglay nito.
Subalit si Aesir ay madali lamang tinanggap ang pag-atake ni Noel at binutas mula sa bibig hanggang makalabas ito sa katawan gamit ang kanyang mahika. Sinabi ni Aesir na simulan na raw nila ang kanilang bakbakan, kaya naman si Noel ay sumagot dito ng oo at handa ng talunin ang kanyang ina. Lumipat naman ang eksena kung saan naglalaban si Lucius at Yuno at sa suntok na ginawa ni Lucius ay nagawa naman itong sanggayin ni Yuno. Subalit kahit ganun pa man ay napalipad pa rin pababa ang ating bida at doon mga kaibigan ay makikita nating sobrang bilis ang mga ginagawang pagkilos ng bawat isa. Sinabi ni Lucius na dahil sa kapangyarihan ng Star Magic at Wind Magic ay nagagawa ni Yuno makasabay o makasunod sa kanyang ability at ito ay tinatawag na Fast Speed at Foresight. Maya-maya lamang ay biglang sumulpot si Yuno sa gilid ni Lucius at nang nakakmain niya na itong atakihin ay biglang hinawakan ni Lucius ang espada ni Yuno at nagawang maibalibag ito sa isang pader na nagresulta upang ang gusali ay mawasak. Wika ni Lucius ay doon na matatapos ang kanilang laban ni Yuno sapagkat gagamitin niya na ang kanyang Soul Magic upang kontrolin ang kaluluwa ng ating bida. Subalit si Yuno ay nagpakita na naman ng panibagong kapangyarihan mga kaibigan at dito ay kanyang pinalabas ang napakalaking panangga na maihahambing mo sa shield ni Tigreal sa Mobile Legends. Sa isip ni Yuno ay gumawa siya ng panangga gamit ang kanyang malakas na hangin upang ang lahat ng klaseng atake ay hindi tumalab sa kanya na sobra namang pinagtaka ni Lucius kung ano ang ginawa ni Yuno. Sa sumunod na eksena ay biglang nagulat si Lucius sapagkat si Yuno ay nagawa siyang sugatan sa kanyang kanang balikat. Napansin ni Lucius na mas bumilis na ang paggalaw ni Yuno, subalit sa panig naman ni Yuno ay sinabi niyang hindi na siya tatagal pa sa laban kung kaya't kailangan na raw niyang tapusin ang laban ng mabilisan. Habang naglalaban ay mayroong pinagtataka si Lucius sapagkat hindi niya daw akalain na lalakas na lamang ng ganito ang Yuno na lumaki sa Clover Kingdom sapagkat ayon sa kanyang foresight, ang Yuno na lalaki dapat sa Spade Kingdom ay siya ang magiging pinakamalakas ngunit kinakailangan pa raw nito ng maraming taon upang mamaster lamang ang Star Magic. Subalit sa lumipas na isang taon lamang daw na mahigit ay ang lakas na meron si Yuno ngayon ay nilagpasan na ang lakas na tinataglay ng Yuno na lumaki dapat sa Spade Kingdom. Dagdag pa ni Lucius ay ganun din raw ang nangyari kay Noel dahil ayon muli sa kanyang foresight, sa mundo na kanyang nakita ay hindi nag-e-exist ang Noel ngayon na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Sa case naman daw ni Mereoleona ay nakita ni Lucius na agad daw itong mamamatay laban kay Morris, samantalang si Captain Pugilion naman ay matagal na dapat patay na at wala na dapat sa mga oras na yun, kasama na din ang lahat ng Magic Knights sa Clover Kingdom. Kaya naman si Lucius ay napatanong kung bakit ganun ang nangyayari at ano raw ba ang hindi nakikita ng kanyang foresight. Sa pag-ataking muli ni Yuno kay Lucius ay biglang may napansin nito sa mga mata ni Yuno at sa isip naman ni Yuno ay dahil si Asta na lamang ang laging nag-aatid ng huling atake sa mga naging kalaban nila noon, gaya na lamang ng huling laban nila kay Lucifero, kung kaya't napuprostrate daw siya, kaya naman patuloy lamang daw siyang nagpalakas upang mahigitan daw ang mga nakalaban nila noon na hindi niya nagawang talunin ng mag-isa. Napagtanto naman ni Lucius na hindi niya magawang makita ang hinaharap sapagkat malaki daw ang epekto ng impluwensya ni Asta sa iba, kaya naman sa huling pag-atake ni Yuno ay nagawa niyang hiwain si Lucius gaya na lamang ng ginawang pag-iwan ni Lucius kay Asta noon at doon ay sinabi ng ating bida na kahit sino pa raw si Lucius ay tatalunin niya raw ito gamit ang lahat ng kanyang buong lakas. Grabe pala talaga yung lakas na tinataglay ni Aesir dahil kahit si Nozel ay walang nagawa dito at sa lahat ng naghahanap kay Asta ay huwag kayong mainip dahil malapit na itong dumating. Kaya naman mag-follow, subscribe lamang sa aking page and kita-kits sa next nating video. Goodbye!